Good morning, sir. Major James Santos reporting for duty. Bati kay Marco ng kaibigan at kapwa sundalong si James. Sinaluduhan siya nito. Shut up, Santos. I'm not even in uniform. Napapailing na sagot ni Marco sa lalaki. Nilakihan niya ang bukas ng pinto ng condo unit niya. Nakangising ibinaba ng kaibigan ng kamay nito. Morning, pare. Bigla ay kasual na bati nito bago pumasok sa unit niya. Dumiretso ito sa kusina at ininuman ang tasa ng kapeng naroon. Isang sundalo ng Philippine Air Force si Brigadier General Marco Antonio Benedicto o Marco. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ma-promote siya bilang isang 1-star general sa sangay na yon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa edad na 33, isa si Marco sa pinakabatang general sa buong kasundaluhan sa bansa. Tulad niya, isa ring sundalo sa Air Force ang kaibigang si James. Nagkakilala sila at naging magkaibigan nang pumasok si Marco sa Philippine Military Academy o PMA. Sa kasalukuyan, kabilang ang kaibigan sa Presidential Airlift Wing Unit ng Philippine Air Force. Salamat sa libreng almusal, pare. Iba ka talaga. 5:00 pa lang may nakahanda ka ng almusal. Ani James habang nanginginain sa mesa niya. Bilang isang sundalo, normal na bagay na kay Marco ang paggising kahit hindi pa sumisikat ang araw. Subalit sa araw na yon ay talagang maaga ang simula ng araw niya. Kasama kasi si Marco sa isang importanteng relief operation ng Philippine Air Force. Pupuntahan nila at hahatiran ng tulong ang mga residente ng isang isla sa probinsya ng Samar na hinagupit ng dumaang bagyo. Isa siya sa 2 magpapalipad ng military chopper para sa operation na yon. Simula nang ma-promote bilang general si Marco, madalang na siyang sumama sa mga field operation ng hukbo. Subalit dahil nagkasakit ang sundalo na naka-assign na piloto para sa operasyon na yon, ay si Marco ang pumalit sa pwesto nito. Maliit na porsyento lang kasi ng Air Force soldiers ang mga piloto, at isa si Marco sa mga sundalong may kakayahang magpalipad ng eroplano. Sa katunayan, isa siya sa pinakamagaling na military pilot sa bansa. By the way, pare, sa linggo na nga pala yung birthday party ng anak ni General Samson. Pupunta ka ba? Tanong ni James. Hindi siguro. Ayokong isipin ng anak ni General Samson na interesado ako sa kanya. Superior nila si Major General Chofisto Samson. Inimbitahan sila ng Ginoo sa birthday celebration na nag-iisang babaeng anak nito, subalit nagdadalawang isip si Marco sa pagdalo. Ilang beses na kasing nagpahayag ng pagkagusto sa kanya ang anak ng general. Pumalatak si James. Lahat na lang ng babaeng nagpapakita ng interes sa'yo, tinatabla mo, pare. Simula nang magkakilala tayo sa PMA ni hindi ka nagka-girlfriend. Umamin ka nga, pare. Baka ako talagang type mo, ha? Tado, James. Alam mo kung bakit wala akong interes sa ibang babae. Sagot niya sa kaibigan. Nagbibiro lang ako, pare. Alam ko namang hanggang ngayon, hindi ko pa nakaka-move on dyan sa first love mo. Nakangising wika ni James. Pero paano kung hindi na talaga kayo magkita ng babaeng yun? Ano, habang buhay ka na lang mag-isa? Sayang ang lahi mo, pare. Sus, kung makapagsalita ka, para namang may asawa ka na. Pareho lang naman tayong single. Komento niya bago iniwan si James sa kusina. Eksaktong kalahating oras ang nakalipas, binalikan niya ang kaibigan sa kusina. Bagong ligo na siya at naka-uniforme na. Ang gwapo mo talaga, General. Parang ako yatang nababading sa'yo, ah. Nakangising wika ni James. Tumigil ka nga, James. Kung tapos ka na dyan, tara na. Naiiling na sagot niya sa lalaki. Sir, yes sir. Ilang sandali pa'y lumabas na silang dalawa ng condo unit niya. Lulan ng SUV ng kaibigan, dumiretso sila sa Villamor Air Base na siyang headquarters ng Philippine Air Force. Nagpasundo si Marco kay James sa condo niya dahil nasa kasa ang sasakyan niya. See you later, General Benedicto. Wika ni James bago sila bumaba ng sasakyan. Dumiretso si Marco sa kinaroroonan ng grupo na makakasama niya sa operasyon na yon. 2 oras ang nakalipas, pagkatapos niyang inspeksyonin ang Black Hawk helicopter na gagamitin nila at matapos maikarga roon ang relief boxes na dadalhin nila, ay tumulak na sila ng mga kasama. Kalahating oras na sila sa ere nang biglang magkaproblema ang makina ng chopper na pinipiloto niya. Shit! Mahinang sambit ng katabi niyang si Captain Alonzo na siyang nagsisilbing co-pilot niya. Everyone, fasten your seatbelt! Wika ni Marco sa 5 sundalong kasama.
Gamit ang helicopter controls ay minaniobra niya ang aircraft upang maiwasan nilang bumagsak sa malawak na kabahayan sa ibaba nila. Habang nagpapadala si Marco ng distress signal gamit ang radio communication, ay napahawak siya sa isang lumang kwintas na kasama ng dog tag niya. Bigay yun sa kanya ng nag-iisang babaeng laman ng puso niya, si Mary Elizabeth Vallejo de la Vega. I'll survive again this time. Hindi pa ako pwedeng mawala sa mundong to hanggat hindi tayo nagkikita ulit. Hanggat hindi ko nasasabi sa'yo nararamdaman ko. Puno ng determinasyong wika ni Marco sa isip. Sa huli, ibinuhos ni Marco ang lahat ng kaalaman at kakayahan sa mahigit isang dekada niya sa serbisyo upang mailigtas niya ang sarili at ang mga buhay ng kasama niya. Samantala, 2 linggong lumipas sa St. Jude Hospital sa Maynila, nagliligpit si Mary Elizabeth Vallejo de la Vega ng kanyang gamit nang bumukas ang pinto ng opisina at sumungaw ang sekretaryang si Janet. "Doktora, may bisita ka po," imporma sa kanya ng babae. Bago pa siya makapagtanong kung sino ang bisita niya, ay natanaw na niya sa likod ng sekretarya ang kanyang amang si Cloud de la Vega. "Dad!" Malaki ang ngiting bati ni Mary sa ama. Hi, darling. Bati sa kanya ng ama nang makapasok sa opisina niya. "Napabisita ka, Dad?" Pinuntahan kita dito sa trabaho para sabayan kang mag-lunch, iha. Sagot nito. "Wala ka bang trabaho ngayon, Dad?" Tanong niya sa ama. Isang orthopedic surgeon si Mary. Attending physician siya sa St. Jude Hospital, isang pribadong ospital sa Maynila. Panganay na anak si Mary Elizabeth ng mag-asawang London Vallejo at Cloud de la Vega. 2 ang nakababatang kapatid niya na sina William at Wesley. Parehong piloto ang mga magulang niya. Dating commercial pilot ang mga ito sa Air Philippines, isang airline company sa bansa. Kalaunan, nagtayo ang mga magulang niya ng flight school, kung saan parehong flight instructors ang mga ito. Wala, anak. Libre ako ngayon kaya pinuntahan kita. Gusto sanang sumama ng mami mo pero umattend siya ng board meeting ng Vallejo Airlines. Anang ama. Pag-aari ng pamilya ni Mary Elizabeth ang Vallejo Airlines, ang pinakamalaking airline company sa Pilipinas. Kahit walang posisyon ng ina sa kumpanya dahil wala itong hilig sa negosyo, ay meron itong share sa kumpanya. "Sa cafeteria ko lang balak mag-lunch, Dad. May klinik kasi ako ng alauna." Ani Mary sa ama. No problem with me, anak. Hindi rin naman ako magtatagal. Ilang sandali pa ay kasama na niya ang ama sa isang mesa sa cafeteria ng ospital. Kumusta ang trabaho mo, anak? Hindi ko ba nahihirapan dito sa St. Jude? Tanong ng ama habang kumakain sila. Ilang linggo pa lang si Mary sa St. Jude Hospital. Kakauwi lang kasi ng dalaga sa Pilipinas. Sa Amerika siya nag-aral ng kolehiyo at medisina. Umuwi lang siya ng bansa nang matapos siya sa kanyang fellowship training sa UCLA School of Medicine. "Okay naman, Dad. The working environment here is good. So everyone here has been nice to me. Kayo ni Mom, kumusta?" Tanong ni Mary. Nang magsimulang magtrabaho si Mary sa St. Jude, bumukod na siya sa mga magulang. Kumuha siya ng isang unit sa condo tower na malapit sa ospital. Your mom and I are fine. Kahapon, binisita kami ng kambal. Sagot ng ama. Ang tinutukoy ay ang kambal na kapatid niya na sina William at Wesley. Tulad ni Mary ay nakabukod na rin ang 2 nakababatang kapatid niya. Wala bang doktor na nandiligaw sa iyo, anak? Usisa ng ama. "Dad, wala." Natatawang sagot niya bago sumubo ng pagkain. Really, iha? "Dad, wala talaga. Nagpunta ka lang yata dito para mag-usisa sa akin eh." What? Of course not. Nandito ako dahil na-miss kita. Ilang taon ka naming hindi nakasama. Kaya ngayon nandito ka na sa Pilipinas. Gusto kong bumawi sa mga araw na malayo tayo sa isa't isa. "Thank you, Dad. Masaya ako na pinuntahan mo ako ngayon." Nakangiting sagot ni Mary. Pareho niyang mahal ang mga magulang, subalit masasabi niyang mas malapit siya sa ama, habang ang 2 kapatid niya naman ay parehong mama's boy. Pero wala ba talagang nanliligaw sa iyo, anak? Yung mami mo kasi gustong-gusto nang mag-asawa ka. Pangungulit ng ama. "Dad, wala nga akong boyfriend. Paano ako mag-aasawa?" Nakalabing sagot niya. Sa edad na 31, single pa rin si Mary. Nagkaroon siya ng ilang nobyo noong nag-aaral siya sa Amerika, subalit walang nagtagal sa mga naging relasyon niya. Kapag may nanligaw sa iyo, anak, ipakilala mo agad sa amin ng mami mo, ha? Anang ama.
Akma siyang sasagot sa ama nang makuha ang atensyon niya ng balitang ipinapalabas sa malaking flat-screen TV ng cafeteria. 2 linggo matapos mag-crash ang isang Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, ay ginawaran ng parangal ang piloto niyon na si Brigadier General Marco Antonio Benedicto. Matatandaan na nag-crash ang helicopter na pupunta sa Daram, Samar upang maghatid ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Rosing. Dahil sa kagalingan at tapang na ipinamalas ni General Benedicto, nakaligtas ang lahat ng sakay ng chopper at walang isa mang nadamay na sibilyan. Pagbabalita ng news anchor na nasa TV screen. Kasunod niyon ay pinakita sa screen ang footage ng ilang opisyal ng pamahalaan at kasundaluhan sa Pilipinas. Napaawang ang mga labi ni Mary nang makita niya ang isang pamilyar na lalaki sa screen. Marco is a general now? Mahinang bulong niya sa sarili. Narinig ko nga last week na may nag-crash na helicopter ng Air Force, iha. Kilala mo palang piloto, anak? Wika ng ama nang mapansin nito kung nasaan ang atensyon niya. Napalunok si Mary bago tumango sa ama. He was my schoolmate in high school, Dad. Ibinalik niya ang tingin sa TV screen. Kahit na iba na ang binabalita roon, ay hindi nawala sa isip niya ang imahe ni Marco. Wow, schoolmate? Kung ganun, bata pa ang General Benedicto na to. Ang bata naman yung general. He's only a year older than me, Dad. Sagot ni Mary. Tila magtatanong pa ang ama nang tumunog ang cellphone ng dalaga. Sinagot niya yon nang makitang ang sekretarya ang tumatawag. Doktora, pasensya na po sa istorbo. Inform ko lang po kayo na may patient na po kayo. Wika ni Janet mula sa kabilang linya. Sumulyap si Mary sa suot na relo. 12:30 pa lang ng tanghali. It's okay, Janet. Pakisabi sa patient na pakihintay na lang ako. Doon mo na paghintayin sa loob ng opisina ko. Sagot niya sa sekretarya. Noted, doktora. Dahil may pasyente nang naghihintay sa kanya, pagkatapos nilang kumain ng ama ay nagpaalam na ito sa kanya. Didiretso na ako sa opisina ng Vallejo Airlines, anak. Susunduin ko ang mami mo. Wika ng ama. Sige po, ingat ka, Dad. Pagkatapos nilang maghiwalay ng ama, dumaan muna si Mary sa banyo bago dumiretso sa ikalimang palapag ng ospital kung saan naroon ang opisina niya. Welcome back, doktora. Bati sa kanya ni Janet. Inabot nito sa kanya ang information sheet ng pasyente. Natigilan si Mary nang makita ang pangalan ng pasyenteng nakasulat doon. Marco Antonio Benedicto? Siya ang pasyente ko? Hindi makapaniwalang sambit niya sa sarili. Yes po, doktora. General Marco Antonio Benedicto daw po ang pangalan ni sir. May doktor daw po siya sa Viluna General Hospital pero gusto niyang magpa-second opinion. Napaawang ang mga labi ni Mary nang muling ibalik ang tingin sa hawak na papel. Doktora, okay lang po kayo? Untag ni Janet. Yes. Thank you, Janet. Natauhang sagot ni Mary. Ngumiti siya sa sekretarya bago tinungo ang pinto ng opisina. Pagpasok niya sa silid ay tumambad sa kanya ang lalaking inaasahang makikita roon. Marco Antonio Benedicto, in all his flesh and glory, was sitting on her couch. Good afternoon, doktora. Bati sa kanya ng lalaki nang magtama ang kanilang mga mata. Tumayo ito sa kinauupuan. Pasimpleng napalunok si Mary. Hindi tulad niya ay walang pagkabigla sa mukha ng binata nang magtama ang tingin nila. Hindi na niya siguro ako natatandaan. 15 taon na mula nung huli kaming magkita. Sino ba ako para maalala niya? Isa lang naman ako sa mga babaeng nagkagusto sa kanya noon. May pait na wika ni Mary sa sarili. Tumikim siya at formal na ngumiti sa kaharap. Good afternoon, Mr. Benedicto. I'm Dr. Mary Elizabeth de la Vega. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Marco. Doon pa lang nakita ni Mary ang kislap ng rekognisyon sa mga mata ng kaharap. I know you, Dr. Mary Elizabeth de la Vega. I remember you. Ako ba, hindi mo naaalala? Naging magkaibigan tayo sa St. Clair Academy. Nakangiting wika nito. Napakurap-kurap si Mary bago ngumiti. Tila may mainit rin na kumalat sa dibdib niya nang malaman na sa kabila ng maraming taong nagdaan ay natatandaan pa siya ni Marco. Of course, I remember you, Marco. Sa isang iglap ay tila naglakbay ang isip ni Mary sa nakaraan. Third year high school siya at fourth year naman si Marco nang magkakilala sila ng lalaki. Kahit na matanda sa kanya ng 1 taon si Marco, ay naging magkaibigan sila dahil madalas silang nagkakasabay na mag-aral sa library ng kanilang eskwelahan. Sa ilang buwang pagkakaibigan nila ay minahal ng batang puso ni Mary si Marco.
Subalit nang maglakas loob siyang aminin ang damdamin niya sa lalaki, ay natapos ang pagkakaibigan nila. Iniwasan kasi siya ni Marco hanggang sa makagraduate ito ng high school at makaalis sa eskwelahan nila. Sa loob ng 15 taon, walang naging balita si Mary sa lalaki. Subalit hindi niya ipinagtaka na naging sundalo ito dahil nabanggit sa kanya noon ng lalaki na gusto nitong maging isang sundalo upang maglingkod sa bansa. Bumaba ang tingin ni Mary sa kalimang braso ng lalaki na nakabalot ng cast. I just heard about what happened to you from the news, Marco. Well, mabuti na lang talaga at para akong pusa na may 9 na buhay, doktora. Sagot ni Marco. Napaawang ang mga labi niya samantalang nanatili ang ngiti sa mga labi ng lalaki. I'm glad to see you again, Mary. I mean, Doktora Mary. Look at you now. You're already a doctor. Nakangiting pinasadahan siya nito ng tingin. Nailang si Mary sa tinging ibinibigay ni Marco sa kanya. Subalit sa halip na ipahalata yon ay gumaya na lamang siya sa binata. Pinasadahan niya rin ito ng tingin. Sa loob ng 15 taon ay malaki ang pinagbago ni Marco. Ang dating binatilyo na nakilala niya noon ay mamang-mama na ngayon. Lalong gumwapong lalaki, lalong tumangkad, lalong lumaki ang pangangatawan. Kahit na injured ang isang braso nito at may maliit na peklat ito sa muka, ay hindi nakabawas ang mga yon sa gandang lalaki nito. Maiksi ang gupit ng itim na itim nitong buhok. Malalim ang mga mata, mapula ang manipis na mga labi, matangos ang ilong na perpekto pa rin kahit na may maliit na peklat doon. I'm happy to see you too, Marco. Hindi na ako nabigla nang malaman kung sundalo ka na. Pero nakakagulat na general ka na. Ang bata mo pa para sa ranggong yan, General Benedicto. Sagot ni Mary nang matapos niyang pasadahan ng tingin ang lalaki. Marco na lang, doktora. Nakangiting wika nito. Hindi niya napigilan ang ngiting sumilay sa mga labi. Kung ganoon, Mary na lang din. Okay lang ba yun kahit na pasyente mo ako ngayon? Sa sinabing yun ng lalaki ay naalala ni Mary kung bakit nasa harap niya ang lalaki. Oh, I'm sorry. Nawala sa isip ko na nandito ka nga pala para magpakonsulta. Please take a seat here. Itinuro niya ang upuan sa harap ng mesa niya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tingin sa hawak na papel kung saan naroon ang patient information sheet na ibinigay ng sekretarya niya. Natigilan siya nang makitang single ang nakalagay sa marital status ng lalaki. Wala siyang asawa, pero imposibleng wala rin siyang girlfriend. Sa gwapo niyang yan, malabong wala. Ani Mary sa sarili bago muling nag-angat ng tingin kay Marco. Pinilit niyang mag-focus sa medical condition nito kaysa sa kaalamang hanggang ngayon ay single pa ang binata. According to your records here, Marco, you were first treated in Samar Provincial Hospital and back here in Manila, you've undergone an operation with Dr. Mariano in Viluna General Hospital. Nagtataka ako kung bakit nandito ka sa kliniko. I mean, I know you're considered a VIP patient in every military hospital here in the country. Ani Mary sa binata nang ibalik ang tingin dito. Gusto kasi kitang makita, doktora. Sagot ni Marco habang diretsyong nakatingin sa kanya. Napakurap-kurap si Mary sa narinig. Ha? Nagpa-appointment ka dahil gusto mo ako makita? Nakangiting tumango si Marco. Oo, nang nalaman kong doktor ka dito sa St. Jude, nagpa-appointment ako para maging pasyente mo. I wanted to see you, Mary. Tila may nagwalang kung ano sa loob ng dibdib ni Mary. Pwede mo naman akong puntahan dito sa ospital, Marco. But I know being your patient is the easiest way to reach you, Mary. Tumikhim siya. Why do you want to see me anyway? Because we haven't seen each other for years. The last time I heard, you're still in US. Muli ay natigilan si Mary sa sinabi ni Marco. Huh? Updated siya sa akin? Alam niya na nasa Amerika ako? Tanong ni Mary sa isip. Kakauwi ko lang dito sa Pilipinas a few months ago. Sagot niya kay Marco. Kaya gusto kitang makita agad ngayong nandito ka na sa Pilipinas, Mary. Tumikhim muli si Mary dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. So, nagpunta ka dito hindi para magpakonsulta sa akin? Nandito ka lang para mangumusta? Nakangiti itong tumango. Pero dahil nandito na ako, manghihingi na rin ako ng second opinion mo, doktora. Here's my medical record from my doctor. Tinanggap ni Mary ang brown envelope na inabot ni Marco. Seryoso niyang binasa ang medical records nito. Ayon doon, nagkaroon ng displayed fracture si Marco sa kaliwang braso nito. Pagkatapos operahan ng binata upang maayos ang buto nito sa braso ay nilagyan yun ng cast. Sabi ni Dr. Mariano, 6 na linggo pa bago niya tanggalin tong arm cast ko.
What do you think, Doktora? Tanong ni Marco. Nagangat si Mary ng tingin dito. Dr. Mariano is right. Arm cast usually stay for 6 to 8 weeks. Thank you. Just take care of your arm, Marco. Sundin mo lang lahat ng bilin ni Dr. Mariano. Good thing pinalitan na niya ng waterproof ang cast na inilagay sa'yo, kaya walang problema kung mabasa. Nakangiting tumango si Marco. Noted, Doktora. Gumanti siya ng tipid ng ngiti. You're welcome. Do you have any more questions, Marco? Doktora, pwede ba kitang iayain mag-dinner mamaya? Ha? Ngumiti ang binata. Ang tagal natin hindi nakita. I want to do some catching up with you. Yun ay kung libre ka ngayong gabi, Doktora. Kung hindi naman, kahit sa ibang araw na lang. Nabiglaman sa pag-aayang yun ni Marco, ay hindi maikakailan ni Mary na gaya ng binata ay gusto pa niya itong makausap. Wala naman akong appointment ngayong gabi, Marco. Saan tayo magkikita? Hanggang alas 5 pa ang clinic hours ko dito sa St. Jude. Dito na lang sa hospital, Doktora. Hihintayin kita hanggang sa matapos ang klinik mo. Muli siyang napakurap. Hihintayin mo ko? 4 na oras ka maghihintay, Marco. Sumulyap ito sa suot na relo. 3.5 oras na lang, Doktora. At wala naman akong gagawin kaya walang kaso sa akin na maghintay. Nakalive ako sa duty. Sigurado kung hihintayin mo ko? Hihintayin kita. Sigurado ako. Nakangiti sagot nito bago tumayo sa sofa. So, mauna na ako, Doktora. Baka may mga susunod na pasyente ka na. Magkita na lang tayo sa lobby nitong ospital. Wala sa sariling tumango si Mary. Okay, Marco. Salamat sa pagpayag na mag-dinner kasama ko, Doktora. And of course, sa consultation. Nakangiting wika nito bago lumabas ng opisina niya. Sandaling hindi nakagalaw si Mary nang maiwang mag-isa sa loob ng silid. Talaga bang sinadya ko ni Marco dito sa klinik ko? At talaga bang niyaya niya ako mag-dinner? Hindi makapaniwalang wika niya sa sarili. Doktora, papapasukin ko na po bang next patient niyo? Tanong ni Janet na hindi niya namalayang sumungaw sa pinto ng opisina niya. Natauhang tumango si Mary sa babae. Sige Janet, salamat. Pag-alis ng sekretarya ay pinilit ni Mary na isang tabi sa isip ang naging pagkikita nila ni Marco. Sa kabila niyon, hindi niya napigil ang ngiting sumilay sa mga labi. 3 oras ang nakalipas. Nang matapos ang klinik niya ay nag-ayos siya para sa lakad nila ni Marco. Doktora, may date po yata kayo Komento ng sekretarya nang pumasok ito sa opisina niya para magpaalam. Ha? Makikipag-dinner lang sa dating kaibigan Janet? Pagtatama niya. Doktora, nagbablush po kayo Nakangising wika ni Janet bago siya iniwan sa silid. Nang tingnan ni Mary ang sarili sa harap ng salamin, ay nakita niyang namumula ang mga pisngi niya. Oh my God, Mary Elizabeth! Huwag mo sabihin hanggang ngayon, pagkatapos ng 15 taon, buhay pa rin ang pagsinta mo kay Marco Benedicto. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nakagat ni Mary ang ibabang labi. Hindi niya maikaila na dahil sa muling pagkikita nila ng binata, may kakaibang nabuhay sa loob ng dibdib niya. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng 15 taong lumipas, gusto pa rin niya si Marco. Na sa kabila ng maraming taong nagdaan, walang nagbago sa nararamdaman niya para dito. Makikipagkita pa ba ako kay Marco? Ngayong napagtanto ko na gusto ko pa rin siya hanggang ngayon? Tanong ni Mary sa isip. Sa huli, nanaig ang pagnanais ni Mary na makita at makausap si Marco. Kaya paglabas niya sa opisina ay dumiretso siya sa lobby ng ospital. Subalit pagdating niya roon, ay hindi niya nakita si Marco. Baka nainip siya sa paghihintay. Bigong wika ni Mary sa sarili. Pumihit na siya ng lakad pabalik sa elevator nang marinig niya ang pangalan niya mula sa isang baritonong tinig. Dr. Mary Elizabeth de la Vega. Humarap si Mary sa pinanggalingan ng boses. Natanaw niya si Marco na mabilis ang lakad patungo sa kanya. Iba ang suot na damit ng binata mula kanina. Halatang bagong ligo ito. Tila may kumislot sa puso ni Mary nang huminto ito sa harap niya. Marco! Bati niya sa binata. Hi, Mary. Nakangiting bati nito. Umuwi ka pa ba, Marco? Akala ko dito ka maghihintay sa lobby. Tanong niya na napatitig sa suot nito. Bagay na bagay sa binata ang suot nitong itim na button-down shirt at maong na pantalon. Wala nga sana akong balak umuwi pero habang naghihintay ako sa iyo kanina, natapunan ako ng soft drinks ng teenager na nakasalubong ko sa CR. Napilitan ako umuwi para magbihis. Paliwanag nito. Sana nagsabi ka na lang sa sekretary ko. Pwede namang sa ibang araw tayo magkita. Ngumiti ito.
It's okay, Mary. Ayoko nang ipagpabukas o sa ibang araw pang pagkikita natin. Bahagyang nag-init ang pisngi niya sa sinabi nito. I'm sure wala kang dalang sasakyan. So, dito na lang tayo sa malapit kumain? Maraming restaurant na walking distance lang dito sa ospital. May particular na restaurant ka bang gustong puntahan? Walang problema sa akin kahit saan tayo kumain, Mary. Nakangiting sagot nito. Gumanti siya ng ngiti. Ilang sandali pa ay sabay silang lumabas ng ospital at naglakad-lakad sa area upang maghanap ng makakainan. Sa huli ay napunta sila sa isang Italian restaurant. Nakakain ka na dito? Tanong ni Marco pag alis ng waiter na kumuha ng order nila. Hindi pa, pero inirekomenda sa akin to ng kaibigan kong doktor. Manager daw kasi dito ang asawa niya. Sagot ni Mary. Ang tinutukoy ay si Dr. Alec Gallego na ER doctor sa St. Jude. Tumango si Marco at nanatiling nakatingin sa kanya. Dahil magkaharap sila ng binata sa mesa, ay hindi makapag-iwas ng tingin si Mary sa lalaki. Marco, may dumi ba ako sa mukha? Naiilang na tanong niya sa kaharap. Wala, Mary. Nakangiti itong umiling. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tumikhim ito at bahagyang umuso. I'm sorry, I keep staring at you. Hindi lang ako makapaniwala na kasama kita. Pinigilan niyang mag-init ang muka. Well, 15 years is a long time, Marco. I know, pero parang walang nagbago sa'yo. You just look like the matured version of Mary Elizabeth I knew 15 years ago. Humuso siya. Hey, may nagbago kaya sa akin? Mas gumanda ako kaysa noon. I mean, ang payat ko kaya dati. Maganda ka na naman noon pa. Lalo lang gumanda ngayon. Hey, ngayon lang tayo nakita ulit, General. Huwag mo akong bulahin. Pabirong ingos na sagot niya. Hindi naman kita binubola, Doktora. Nakangising sagot ni Marco. Ibig sabihin, nagagandahan ka na sa akin noon. Sadyang hindi mo lang talaga ako gusto. Gustong itanong ni Mary sa kaharap, subalit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang malaman ni Marco na hindi rin niya nakakalimutan ang ginawa nitong pagtanggi sa kanya noon. Kamusta pala ang lolo at lola mo, Marco? Sa halip ay tanong ni Mary sa lalaki. Ayon sa kwento sa kanya nito noon, lumaki ito sa mga magulang ng ina nito dahil maagang nawala ang ama at ina nito na parehong sundalo. Pareho nang wala sina lolo at lola, Mary. Isang dekada nang nakalipas nang namatay si lola. 5 years ago naman ang sumunod si lolo. 5 taon na rin ako mag-isa sa buhay. I'm sorry, Marco. Marahan itong umiti. It's okay, Mary. Ikaw, kamusta ang parents mo? Maayos naman ang parents ko. Tuwing weekend, binibisita ko sila. Nakabukod ka na sa mga magulang mo? Oo, kumuha ako ng condo malapit dito sa ospital. Ikaw, sino palang kasama mo sa bahay? Mag-isa lang ako sa unit ko, Mary. Bahagyang kumunot ang noon niya sa pag-aalala. Hindi ka ba nahihirapan sa kondisyon mo ngayon, Marco? Wala bang tumutulong na mag-asikaso sa'yo? Humuso ito at sumulyap sa kaliwang braso. I'm fine, Mary. Bali wala tong pilay ko sa braso. Marami pa akong mas malalang injury na natamo kaysa dito. Kumbaga, sisiw na lang tong pilay ko, kaya kayang-kaya kong kumilos kahit walang tumutulong sa akin. Really? Maraming beses ka na nasaktan dahil sa trabaho mo? Yung sinabi ko kanina na para akong pusa na may siyam na buhay. Totoo yun, Mary. Ilang beses na akong muntik nang mawala sa mundo. Pero hanggang ngayon, ito, buhay pa rin ako tumihinga. Napalunok siya at buong paghangang napatitig kay Marco. Hindi niya kayang isipin ang mga hirap na pinagdaanan nito sa pagseserbisyo sa bansa. Ang tapang mo, Marco. Kung sa bagay, sabi nga nila kapag sundalo ka, dapat handa kang ialay ang buhay mo para sa bayan. Marahan itong umiling. Hindi sa lahat ng oras matapang ako, Mary. Malakas lang ang kapit ko kay Lord. Takot ako mamatay. Kaya kapag nasa gitna ako ng duty, abot-abot ang pagdarasal ko para sa kaligtasan ko. Lagi kong sinasabi kay Lord na hindi pa ako pwedeng mawala dahil marami pa akong gustong gawin sa buhay. Gusto ko pang magpakasal, magkaanak, magkaroon ng masayang pamilya. Bakit nga ba hindi ka pa nag-aasawa, Marco? Bahagya itong natawa. Wala pa kasi akong girlfriend. Kailangan magka-girlfriend muna bago planuhin ang pag-aasawa, di ba? Wala kang girlfriend ngayon? Wala, Mary. Wala pa akong nagiging girlfriend. Napaawang ang mga labi niya. What do you mean, wala ka pang nagiging girlfriend? Simula nung ipanganak ako, wala pa akong nagiging nobya. NGSB. No girlfriend since birth ako. Pero I'm sure meron ka namang mga nakarelasyon, hindi ba?
I mean, flings and one-night stands? Umiling to. Wala rin, Mary. Wala pa akong babaeng nakarelasyon. Tuluyang nalaglag ang panga niya. Wala ka pang first kiss, Marco? Tumikim ito kasabay ng bahagyang pamumulan ng leeg. Wala. Wow! Hindi makapaniwalang sambit niya. Hindi siya makapaniwala na ang tulad ni Marco na ubod ng gwapo, matipuno, matalino, mabait at maayos na lalaki ay wala pang nagiging babae sa buhay nito. Ni wala siyang first kiss. Kumbaga sa langis, hindi lang siya virgin. Extra virgin olive oil siya. Wika ng isang parte ng isip ni Mary. Yung reaction mo, hindi ba talaga ka panipaniwala na wala pa akong naging girlfriend? Tila naaaliw na tanong ni Marco. Tumango siya. Kung pangit ka, pandak, tambay sa kanto, hindi ako magtataka, Marco. Pero hindi ka naman ganon. Gwapo ka at matangkad, matalino, mabuting lalaki, at may maayos na trabaho. Tapos wala ka pang nagiging girlfriend? Parang niloloko mo ata ako eh. Bahagya itong natawa. Hindi kita niloloko. Totoo yun, Mary. Baka naman boyfriend ang nagkaroon ka na. Pabirong tanong niya. Wala rin, Mary. Lalaki ako, lalaking lalaki. Sagot nito sa seryosong boses habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Napalunok si Mary sa lalim ng tingin ni Marco. Kaya naman pala naging general ka agad. Wala kang ibang inaatupag sa buhay kundi yung pagsiservisyo mo sa bansa. Talagang tataas nga agad ang ranggo mo niyan. Wika niya na muling ikinatawa nito. Pero bakit wala ka pang nagiging girlfriend? Sigurado naman ako na maraming babaeng nikakagusto sa'yo. Tila makahulugang ngumiti si Marco. May hinihintay kasi ako. Isang babae lang ang gusto ko mula noon hanggang ngayon. At hinihintay kong magbalik ang babaeng yun. Kaya wala akong naging karelasyon sa nakalipas na mga taon. Bigla ay nagwala ang puso ni Mary. Napaawang ang mga labi niya, subalit tila walang gustong lumabas sa bibig niya. Lihim na ipinagpasalamat niya ang pagdating ng waiter dala ang pagkain nila. Mahilig ka pala sa truffle pasta? Tanong ni Marco habang nakatingin sa pagkain niya. Nito lang ako nahilig. Nung bata pa ako, baked mac at pomodoro pasta lang ang kinakain ko. Ngayon, paborito ka na tong truffle pasta. Tumango ito. Bukod sa pagkain ng truffle pasta, ano pa mga nagbago sa'yo, Mary? Medyo marami rin. Pwede mong sabihin sa akin? Napanguso siya. Bakit naman gusto mong malaman? Ngumiti ito. Because I want to get to know this version of you, Mary. Kaya gusto kong malaman ng lahat ng nagbago sa'yo. Nag-init ang mukha ni Mary kasabay ng init na bumalot sa puso niya. Akma siyang magsasalita ng isang matandang Ginoo at isang babaeng halos kasing edad niya ang lumapit sa mesa nila ni Marco. Marco! Bati ng Ginoo sa binata. Marco, hi. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Wika naman ang babaeng kasama ng Ginoo. Malaki ang ngiti nito kay Marco. Sa unang tingin pa lang ni Mary sa babae ay nahalata na niyang may gusto ito kay Marco. Halatang halata yun base sa kislap ng mga mata nito at hayagang paninitig sa binata. Tumayo si Marco at nakipagkamay sa Ginoo. Good evening, General Samson. Amelia. Bati ni Marco bago bumaling sa kanya. By the way, this is Dr. Mary Elizabeth de la Vega. Mary, this is my superior, Major General Chofisto Samson, and his daughter Amelia. Tumayo si Mary para batiin ang mga to. Nakipagkamay sa kanya ang Ginoo habang tipid ng ngumiti naman ang anak nito. How's your arm, Marco? Tanong ng Ginoo. Sabi ni Doc Mariano, ilang linggo pa bago tanggalin tong cast ko, General. But you will attend my birthday party this week, right? You know I'm expecting you. Lahat ng kaibigan ni Papa dadalo, kaya hindi pwedeng wala ka. Nakangiti at tila umaasang wika naman ng anak ng general sa binata. Sure, Amelia. My girlfriend and I will be there at your party. Sagot ni Marco. Namilog ang mga mata ng babae. Maging si Mary ay natigilan sa sinabi ni Marco. Akala ko wala siyang girlfriend. Anya sa isip. May girlfriend ka, Marco? Tila na biglang tanong ni Amelia. Meron. In fact, my girlfriend is right here with me. Ani Marco at nakangiting bumaling kay Mary. Napakurap siya. Magsasalita sana siya nang makita niya ang tila nakikiusap na tingin ni Marco. Oh, girlfriend mo pala itong si Doktora Marco? Nakangiting wika ni General Samson. Yes, General. Mary Elizabeth is my girlfriend. Tila buong pagmamalaking sagot ni Marco. Nagwala ang puso ni Mary. Gayunpaman ay nagawa niyang ngumiti sa Ginoo, ganoon din sa anak nitong tila hindi na maipinta ang mukha ngayon.
I thought Dr. De La Vega is just your doctor, Marco. Ani Amelia. Well, you can say Mary is my personal doctor, Amelia. Sagot ni Marco bago matamis ang ngiting tumingin sa kanya. Natawa si General Samson. Bueno, mauna na kami ng anak ko, Marco. Pasensya na kung inistorbo namin kayo sa date nyo. Nice to meet you, Dr. De La Vega. I'll see you too on Sunday. Pagkatapos makalayo na mag-ama, saka lang sila bumalik ni Marco sa kanilang upuan. Maliit ang ngiting tumingin kay Mary ang binata. Mary, I'm sorry about that. Napalunok ang dalaga. What was that, Marco? Bakit mo ko pinakilalang girlfriend mo sa harap ni General Samson at ng anak niya? Tumikhim ang binata. Matagal na kasi may gusto sa akin si Amelia, Mary. Nahihirapan akong iwasan siya at tanggihan ng mga imbitasyon niya dahil nahihiya ako kay General Samson. Naisip ko bigla na baka tumigil na si Amelia sa paglapit-lapit niya sa akin kapag may pinakilala akong girlfriend sa kanya. Dahil ako ang kasama mo ngayon, ako ang pinakilala mong girlfriend sa kanya? Maliit itong umiti. I'm sorry, Mary. Bahagya siyang nag-angat ng kilay. Hindi mo man lang ba naisip na baka may asawa na ako, Marco? Bumaba ang tingin nito sa kamay niya. Wala kang asawa, Mary. Wala kang suot na wedding ring. Paano kung may boyfriend ako? Lumunok ito at salubong ang mga mata niya. May boyfriend ka ba, Mary? Wala. Lumaki ang ngiti nito. Subalit agad itong tumikhim nang makitang seryoso pa rin ang mukha niya. Galit ka ba sa ginawa ko, Mary? May pag-aalalang tanong nito. Hindi naman, pero paano yan? Inaasahan ng anak ni General Samson na isasama mo ko sa birthday party niya. Isasama naman talaga kita, kung pwede ka ulit sa linggo. Kung ganun, kailangan ko magpanggap na girlfriend mo? Tumikim ito bago tila nakikiusap ng umiti. Well, you see, I really need your help, Mary. Gusto kong tigilan na talaga ako ni Amelia. Kung sakaling pumayag ka na magpanggap na girlfriend ko, tatanawin ko yung malaking utang na loob. If you agree to help me, I'll do anything you want in return. Really? Kahit anong ipagawa ko sa'yo, gagawin mo? Nanunubok na tanong niya. Tumango ito. Kahit ano, doktora. Kahit na pasayawin kita sa gitna ng mall? Alam ni Mary na isa sa pinakaayaw gawin ni Marco ay ang magsayaw sa harap ng maraming tao. Noong high school sila ay napilitan itong magsayaw sa harap ng daan-daang estudyante ng paaralan nila. Hanggang ngayon ay nakatatak sa utak niya ang hiyang-hiyang mukha nito. Basta sasamahan mo ako, doktora. Nakangising sagot nito. Natawa siya. Nagbibiro lang ako. Hindi ko yan kayang gawin sa isang general, no? But don't worry. Kahit walang kapalit, payag ako magpanggap na girlfriend mo sa linggo. Namilog ang mga mata nito. Teka, hindi naman kasama sa biro yung huli mong sinabi, di ba? Nakangiti siyang umiling. I'll help you, General. Magpapanggap akong girlfriend mo para maitaboy mo ang anak ni General Samson. Mary Elizabeth, hanggang ngayon hindi mo pa rin kayang tanggihan si Marco. Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nang eksaktong sandaling yon, napatunayan ni Mary na talagang gusto pa rin niya si Marco. Na kahit na doktor na siya at malayo na ang narating niya, nananatili pa rin isang lalaki ang kahinaan niya. At ang lalaking yun ay walang iba kundi ang nag-iisang si Marco Antonio Benedicto. Thank you, Mary. Malaki ang ngiting sagot ni Marco. Nagwala ang puso niya. You're welcome, Marco. Pasado 7:00 na nang lumabas sila ng binata sa restaurant. Saan ka nakatira, Marco? Ihahatid na kita. Baling niya sa binata habang naglalakad sila pabalik sa ospital. Sa Garden Towers. Really? Doon din ako nakatira eh. Namilog ang mga mata nito at natawa. Magkapit-bahay pala tayo, Mary. Anong floor ka? Sa 24th. Sa 19th floor naman ako. Sagot nito. Akma siyang magsasalita nang paghinto nila sa tapat ng pedestrian lane ay hawakan ni Marco ang kamay niya. Sira yung traffic light, Mary. Baka tumawid ka kaya hinawakan ko ang kamay mo. Baling sa kanya ni Marco. Kahit pakiwari niya ay may gumapang na kuryente sa balat niya ng mga sandaling yon, nagawa niyang umiti sa binata. Salamat, Marco. Habang patawid sila ng pedestrian, hawak nito ang kamay niya. Binitiwan lang nito yon pagdating nila sa basement parking ng ospital. Ang swerte ko naman. Nakangiting wika ni Marco habang nasa biyahe sila pa uwi. Ha? Bakit? Baling niya sa lalaki. Kasi passenger prince ako ni Dr. Mary Elizabeth. Natawa siya. Ikaw naman ang nagbayad ng kinain natin, Marco. Ako naman talaga ang dapat na magbayad nun dahil ako ang nagyaya sa'yo. Thank you for driving me home, Mary. Sa susunod, ikaw naman ay pagmamaneho ko.
Saka mo na sabihin yan. Hintayin mo munang gumaling yung braso mo. Sagot niya. Dahil malapit ang condo tower sa ospital ay agad nila yung narating ng binata. Bakit 24th floor lang ang pinindot mo? Tanong ni Mary kay Marco pagsakay nila ng elevator. Sila lang dalawa ang sakay niyon at palapag lamang niya ang pinindot nito. Ihahatid muna kita bago ako umuwi. Sagot ng binata. Hindi naman na kailangan, Marco. I insist, Mary. Nakangiting giit nito. Okay. Nakangiting pagpayag na lamang ni Mary dahil gusto rin naman niya ang sinabi nito. Paglabas nila ng elevator ay sabay silang naglakad patungo sa unit niya. Dito na ako, Marco. Salamat. Wika niya pagdating nila sa tapat ng Unit 2403. Nakangiting tumango ang binata. Salamat din, Mary. Teka, ano ba ng dress code sa pupuntahan nating party sa linggo? Formal wear daw. Okay. Magkita na lang tayo sa linggo? Susunduin kita dito sa unit mo. Okay. Good night sa'yo, Marco. Masuyo itong umiti. Good night, Mary. Gusto kong sabihin na masaya ako na nagkita tayo ulit. Thank you for coming back to the Philippines. Babalik naman talaga ako, Marco. Nandito sa Pilipinas ang pamilya ko. And I'm really glad. Sige na, pumasok ka na. Saka ako aalis pagpasok mo. Tipid ang ngiting tumango si Mary sa binata. Pagpasok niya sa loob ng unit niya ay napahawak siya sa kumakabog na dibdib. Bumalik sa kanya ang lahat ng mga sinabi ni Marco simula nang magkita sila sa ospital. Pakiramdam ni Mary, siya ang babaeng tinutukoy ng binata na hinihintay nitong bumalik, kaya hanggang ngayon ay hindi pa ito nagkakanobya. Inakala mo rin noon na may gusto si Marco sa'yo, pero nung umamin ka, anong nangyari? Tinanggihan ka niya, hindi ba? Paalala kay Mary ng isang bahagi ng isip. Napalunok siya nang maalala ang ginawang pagtanggi sa kanya ni Marco noon, kung paano siya nasaktan dahil umasa siya na pareho sila ng nararamdaman. Subalit sa huli, ay tinanggihan lang siya nito at iniwasan pa pagkatapos. Kaya naman sa pagkakataong yon, napagdesisyonan ni Mary na hanggat walang inaamin sa kanya si Marco, hindi niya sasabihin sa binata ang nararamdaman. Isang beses na siyang umasa at nasaktan noon, ayaw na niyang maulit pa yon. Hindi ako aamin kay Marco hanggat hindi siyang naunang umamin sa akin. Wika ni Mary sa sarili bago siya makatulog ng gabing yon. Kinabukasan, walang klinik si Mary. Subalit dahil may meeting siyang dinaluhan ay maaga pa rin siya sa ospital. Nag-rounds din siya sa kanyang mga pasyente bago siya tumuloy sa operating room para sa isang minor surgery. Alas 5 ng hapon nang makauwi si Mary. Pag-akyat ng dalaga sa unit niya ay inakala niyang namamalikmata siya nang matanaw niya si Marco na nakatambay sa tapat ng pinto niya. Nakatingin ito sa hawak ng cellphone kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. Marco? Untag niya sa binata. Nag-angkat ito ng tingin at numiti. Hi, Mary. Nagwala ang puso niya sa ngiting yun ng binata. Marco, anong ginagawa mo dito? Hinihintay kita. May gusto kasi akong itanong sa'yo. Ano yon? Itatanong ko sana kung anong kulay ng damit ang isusuot mo bukas. Dark blue na dress sana. Bakit? May color theme ba? Nakangiti itong umiling. Tinanong ko lang dahil gusto kong pareho tayo ng kulay na suot. Boyfriend mo ako bukas kaya gusto kong ipares ang suot ko sa suot mo. Napanguso si Mary, subalit hindi pa rin napigilan ang ngiting sumilay sa mga labi. Hindi naman yata required sa mag-boyfriend na dapat color-coordinated ang suot. Ayos na rin yun, para maniwala talaga si Amelia na may relasyon tayong dalawa. Sagot ni Marco. Sana hiningi mo na lang ang number ko sa sekretary ko para hindi ka na naghintay dito. Ayos lang, Mary. Sabi ko naman sa'yo, wala akong ginagawa ngayon. Sinubukan ko rin hingin ng number mo sa sekretary mo pero hindi niya binigay. Hindi ka raw nagbibigay ng personal number sa mga pasyente. Sana sinabi mo na hindi na kita pasyente. Ano ba dapat ang sinabi ko sa kanya? Nakaibigan kita. Hindi boyfriend? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Boyfriend? Ngumiti ito. I mean, pumayag kang magpanggap na girlfriend ko, di ba? Mahinang natawa si Mary para itago ang pagwawala ng dibdib. Fine. Hindi mo na kailangan tanungin ng sekretary ko. Ako na lang ang magbibigay ng number ko. Thank you, Mary. Ngumiti siya at napasulyap sa suot na relo. Nag-dinner ka na ba, Marco? Hindi pa. Ikaw? Hindi pa rin. Bala ko sanang magluto ng pasta Alfredo. Kung gusto mo, pwede kang dito na mag-dinner. Lumaki ang ngiti nito. Inaalok mo kung kumain ng hapunan kasama ka? Nag-init ang mukha niya. Kung gusto mo lang naman,
At kung okay sa'yo na pasta ang dinner. Ang galing, Mary Elizabeth. Hindi ka nga aamin kay Marco na gusto mo siya, pero niyaya mo naman kumain kasabay mo. Okay na okay sa akin, Mary. Gusto kong makatikim ng luto mo kaya hindi ko tatanggihan yan. Ngumiti si Mary at binuksan ang pinto ng unit. Sabay silang pumasok sa loob. Maupo ka muna dito sa sala, Marco. Magbibihis lang ako bago magluto. Paalam ni Mary sa binata. Pwede kitang samahan sa kusina, Mary. Bakit mo ko sasamahan? Baka may maitulong ako. Kung ayaw mo naman ng assistant, pwedeng panoorin nilang kita. Huwag na, mababagot ka lang. Dito ka na lang sa sala, may TV. Mas interesado akong panoorin ka, Doktora. Muling nagwala ang puso ni Mary. Fine, magbihis lang ako. Pagkatapos magbihis ng dalaga, sabay silang nagtungo ni Marco sa kusina niya. Naupo ang binata sa stool habang si Mary ay inabala ang sarili sa pagluluto. Ayaw mo talagang tulungan kita, Mary? Tanong ni Marco. Huwag na, maupo ka na lang dyan, Marco. Panonoorin na lang kita, Doktora. Nilingon niya ito at sumimangon. Anong panonoorin mo lang ako? Magkwento ka? Mahinang natawa si Marco. Anong gusto mong ikwento ko? Tungkol dyan sa trabaho mo. Paano ka na-promote agad bilang general? Habang nagluluto si Mary ay nagkwento si Marco tungkol sa pinagdaanan nito bilang military student sa PMA hanggang sa kung paano umangat ang ranggo nito bilang sundalo. Ang dami mo palang pinagdaanan para maging general, Marco. Ang galing mo. Hindi na itago ni Mary ang paghanga sa mga mata nang humarap siya sa binata. Madami ka rin namang pinagdaanan bago maging orthopedic surgeon, Doktora. You're amazing too. Masuyong sagot nito. Ngumiti siya at inilapag ang isang plato ng niluto niyang pasta sa harap nito. Thank you, Marco. Tikman na muna to. Hindi ako expert sa pagluluto ng pasta pero sana magustuhan mo. Basta luto mo, siguradong magugustuhan ko. Pabiro siyang umirap. Parang hindi ka naman bolero dati, Marco. Pati ba yan natutunan mo sa PMA? Hindi naman kita binubola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ngumiti ito at tinikman ng pagkain. Nag-init ang mukha ni Mary nang mahinang umungol si Marco. Wow! Ito na yata ang pinakamasarap na pasta Alfredo na natikman ko, Doktora. Niloloko mo ako, General. Totoo yun. Come on, tikman mo. Gamit ang tinidor ay kumuha ito ng pasta at inilapit sa bibig niya. Humiti siya at sinubo yun. What? Masarap ang luto mo, di ba? Nakangiting tanong nito matapos niyang lunukin ang isinubo nito. Nakangusong tumango si Mary. Sabi ko sa'yo, masarap ng luto mo eh. Nakangising ani Marco. Gamit ang tinidor na ginamit nito sa kanya, ay muli itong sumubo ng pasta. Napalunok si Mary nang mapansing may kumalat na sauce sa gilid ng mga labi ni Marco. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay umangat na ang daliri niya para punasan yon. May sauce ka sa gilid ng labi mo, General? Sambit niya nang makitang natigilan si Marco. Inalis niya ang kamay sa mga labi ng binata. Subalit bago pa niya yun maibaba, ay hinawakan nito yon. Namula na parang kamatis ang mukha ni Mary nang dilaan ni Marco ang daliri niyang ipinamunas niya sa labi nito. Pakiramdam niya ay may kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Totoo ba talaga na walang naging girlfriend si Marco? Bakit? Ang galing niyang manlandi. Tanong niya sa isip. Sorry, Doktora. Ang sarap kasi ng luto mo. Ayoko may masayang. May kapilyohan ang ngiting wika nito. Nagiinit ang mukhang nag-iwas si Mary ng tingin. Alam mo, mabuti pa, kumain na tayo. Baka maubos na tong pasta sa kakatikim natin. Nakangising tumango si Marco. Sa pagkakataong yon, hinayaan niya itong tulungan siya sa paghahanda ng kubyertos. Pagkatapos nilang kumain ay tumulong din ito sa paghuhugas ng pinagkainan nila. Salamat sa masarap na dinner, Mary. Wika ni Marco nang magpaalam ito ng gabing yon. Salamat rin sa pagtulong sa akin, Marco. Handa akong araw-araw na maglinis ng kusina mo. Basta, lagi ako makakatikim ng masarap na luto mo. Ikaw talaga? Umuwi ka na nga. Good night, Marco. Good night, Mary. Salamat ulit sa masarap na dinner. 6:00 ng gabi kita susunduin bukas ah. Okay, sige. Nakangiting tango niya. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ni Mary, nagtungo siya sa bahay ng mga magulang. Simula nang bumukod siya sa mga ito, tuwing linggo ay regular na binibisita niya ang mga ito sa mansyon nila. Mary, iha, akala ko mamaya ka papupunta. Salubong sa kanya ng inang si London. Maaga ako nagpunta dahil maaga rin akong aalis, Mommy. May lakad ako mamayang gabi. Sagot niya sa ina.
Anong lakad yan, anak? Date ba? May panunuksong tanong nito. Hindi pa nakakasagot si Mary ay lumaki na ang ngiti ng ina. Oh my, you're blushing, Iha. Yung mga ganyang reaksyon, alam kong ibig sabihin yan. Ano pangalan ng lalaking yan, Mary Elizabeth? Tumikhim siya. Marco, Mom. Pero hindi ko siya boyfriend, magkaibigan lang kami. Pero gusto mo maging boyfriend, ano? Umuso si Mary at napagtanto na talagang kilala siya ng ina. Mahilig ka yata sa mga lalaki may pangalang Marco, anak? Parang natatandaan ko nung high school ka, may crush ka rin na Marco ang pangalan. Tukso ng ina. Namula ang mukha niya. Siya rin yun, Mommy. Iisa lang yung Marco na tinutukoy mo. After 15 years, nakita ulit kami. Namilog ang mga mata ng ina. Oh, Iha, that's so sweet. I can't wait to meet that young man, anak. Napangiti na lang si Mary sa ina. Siya man ay gusto ring ipakilala si Marco sa kanyang mga magulang. Pagkatapos mananghalian ni Mary kasama ang mga magulang, umuwi na siya sa kondo niya. Sa sumunod na mga oras ay naging abala siya sa pag-aayos para sa pagtitipong dadaluhan. Isang dark blue tapered dress at itim na stiletto ang suot niya. Nakapusod ang mahaba niyang buhok na nagpalitaw sa hugis puso niyang muka. 6:00 ng hapon, tumunog ang doorbell ng unit ni Mary. Hawak ang clutch bag ay tinungo niya ang pinto. Muntik na niyang mahigit ang hininga nang tumambad sa kanya si Marco. Napakagwapo nito sa suot na dark blue three-piece suit. Hi, Doktora. Napakurap siya bago ngumiti. Marco, hi. Tulad niya ay tila natigilan din si Marco. Nakaawang ang mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Mary, ang ganda mo. Nag-init ang mukha niya. Ang gwapo mo rin, Marco. Kinagat nito ang ibabang labi bago ngumiti. Talaga? Pasado na ba ako maging boyfriend ni Doktora Mary Elizabeth de la Vega? Sige, pasado ka na. Tila napilitang sagot niya kahit ang totoo ay hindi niya maalis ang tingin sa gwapong mukha nito. Wala siyang mahanap na kapintasan sa mukha ni Marco. Ako pala, pasado ba bilang girlfriend ni General Benedicto? Tanong niya. Pasadong-pasado, Doktora. Sagot nito bago inilahad ang kamay sa kanya. Shall we go, girlfriend? Nakangiting tinanggap ni Mary ang kamay ni Marco. Muli ay tila may umakyat na kuryente sa katawan niya. Habang sakay sila ng inerkalang sasakyan hanggang sa makarating sila sa ballroom ng hotel kung saan ginanap ang pagtitipon, ay hawak ng binata ang kamay niya. Happy birthday, Amelia! Bati ni Marco sa birthday celebrant na sumalubong sa kanila. Thank you, Marco. Malaki ang ngiti sagot ni Amelia. Nang bumaling to kay Mary ay naging pilit ang ngiti nito. Hi, Doktora de la Vega. Binati niya ang dalaga sabalit isang tipid ng ngiti lang ang isinagot nito. If you don't mind me asking, Doktora, paano kayo nagkakilala ni Marco? Tila nang uusisang tanong ni Amelia. Schoolmate kami ni Marco nung high school. Nakangiting sagot ni Mary sa babae. Mary is my first love, Amelia. Hinintay ko siyang bumalik mula sa pag-aaral niya sa Amerika. Sagot ni Marco na nakapagpatalon sa puso ni Mary at nagpaawang sa mga labi ng birthday celebrant. Oh, wow. Kaya pala wala ako nabalita ang naging girlfriend mo. Pilit ang ngiting wika ni Amelia. Anyway, I hope you to enjoy the party. Anito bago nagmamadaling umalis. Kinalma ni Mary ang sarili bago niya hinarap si Marco. Hey, sinira mo yata ang araw ng birthday celebrant. Maliit na ngumiti si Marco. Ayoko siyang saktan, pero kailangan niyang tanggapin na hindi ako ang lalaking para sa kanya. Come on, ipapakilala kita sa mga kasamahan ko sa serbisyo. Marahan itong pinatakan ng halik ang likod ng kamay niyang hawak nito. Nag-init ang mukhang tumango si Mary. Subalit bago sila makarating sa grupo ng mga Ginoo na itinuro ni Marco, ay isang lalaki ang humarang sa kanila. General Benedicto. Nakangising wika ng lalaking kasing edad ni Marco sa binata. Pagkatapos ay bumaling ito kay Mary. You must be Doktora Mary Elizabeth de la Vega. Tumikhim si Marco. Mary, this is James. Yung kaibigan kong naikwento ko sa'yo. James, this is Mary. Humiti si Mary sa kaharap. Ilang beses itong nabanggit ni Marco sa kanya. Ayon kay Marco, nakilala at naging kaibigan nito si James sa PMA. Nice to meet you, Mary. Finally, nakilala ko na rin sa personal ang babaeng laging laman ng kwento ni Marco. Malaki ang ngising wika ni James. Oh, lagi akong kinukwento sa'yo ni Marco? Napapangiting tanong niya. Oo naman. Teka, hindi pa ba nasabi sa'yo ni Marco?
Nasabi ang alin? Tanong niya at bumaling kay Marco na nakakunot ang noo sa kaibigan. Wala Mary, nagkamali lang ako. Nakangiting bawi ni James. Huwag mo na lang pansinin niyang si James, Mary. Come on. Ni Marco bago siya iginiya para lagpasan ng kaibigan. Pagdating sa mesa ng 5 ginoo ay isa-isa siyang pinakilala ni Marco sa mga yon. Nasa PMA ka pa lang, kilala na kita, Marco. Pero ngayon ka lang may pinakilalang nobya sa akin. Akala ko talaga tatanda ka ng binata. Nakangising wika ng ginoo na ipinakilala ni Marco na Major Santos. Sinabi ko po sa inyo, sir, na may hinihintay lang akong bumalik. Sagot ni Marco sa ginoo. Oo nga, kailan ba ang kasal nyo? Pabirong tanong naman ng isa pang ginoo. Kung ako po ang masusunod, sa lalang madaling panahon sana. Pero si Mary ang masusunod sa aming dalawa. Sagot ni Marco habang pinaglalaroan ng kamay niyang hawak nito. Bale wala ang pagiging general mo dito kay doktora. Tukso naman ang isa ring ginoo. Natawa si Mary subalit sa loob niya ay hindi niya maawat ang pagwawala ng puso. Alam niyang nagpapanggap lang siyang girlfriend ni Marco, pero pakiramdam niya ay totoo ang mga sinasabi ng binata. Hindi mawala sa isip niya ang kakaibang sinabi ng kaibigan nito. Kaya naman hanggang sa makauwi sila mula sa pagtitipon, ay umuuko pa sa isip ni Mary ang lahat ng lumabas sa bibig ni Marco sa gabing yon. Mary, okay ka lang? Tanong ni Marco pagdating nila sa tapat ng unit niya. Hinarap niya ang binata. Sinabi niya sa sarili na hindi siya muling aamin kay Marco. Subalit hindi niya kayang baliwalain ang mga narinig mula rito sa pagtitipon. Marco, be honest with me. May gusto ka bang sabihin sa akin? Matapang na tanong niya sa binata. Lumunok ito at tumango. Pumungay ang mga mata nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Marami akong gustong sabihin sa'yo, Mary. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon at lakas ng loob. Lakas ng loob? Kailangan mo ng lakas ng loob para masabi sa akin ang sasabihin mo? You're a general, Marco. Humuso ito at maliit na ngumiti. Hindi sa lahat ng pagkakataon matapang ako. Pagdating sa'yo, naduduwag ako. Sa kabila ng kaba, ngumiti siya at sinalubong ang mga mata niya. You can tell me anything, Marco. Now, what is it that you want to tell me? Gusto kong sabihin na mahal kita, Mary. Napaawang ang mga labi niya. Inaasahan niya yun mula sa binata. Subalit ang marinig yun mula sa bibig nito ay nagpatigil sa tibok ng puso niya. Mahal mo ko? Lumunok ito at masuyong tumango. I'm in love with you, Mary Elizabeth. I've been in love with you for more than 15 years now. Yung sinabi ko sa'yo na wala ako naging girlfriend dahil may hinihintay akong bumalik. Totoo yun. Ang babaeng hinihintay ko, ikaw yun, Mary. Umangat ng kanang kamay nito at marahang humaplo sa pisngi niya. All these years, I've been waiting for you to come back. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Paano nga ako ang babaeng yun, Marco? 15 years ago nang umamin ako ng nararamdaman ko sa'yo, tinanggihan mo ko. Hanggang ngayon tanda ko lahat ng sinabi mo noon. Nilinaw mo sa akin na hindi mo ako gusto, na hindi ako ang tipo ng babaeng magugustuhan mo. Mabagal itong lumunok bago umiling. Kinailangan kitang tanggihan nun, Mary. Kinailangan ko magsinungaling sa'yo at kinailangan kitang iwasan para sa pangarap ko. Bata pa lang ako, pangarap ko na maging isang sundalo. Bata pa lang ako, planado ko na ang buhay ko. Na pagkatapos ko makagraduate ng high school, didiretso ako sa PMA. Kaya pinigilan ko nararamdaman ko sa'yo, Mary. Alam ko na kung hindi kita tinanggihan noon, kung inamin ko rin sa'yo na pareho tayo na nararamdaman sa isa't isa, hindi ako tutuloy ng PMA dahil hindi ko kakayanin lumayo sa'yo. So I had to turn you down for my dreams, for both of our dreams. Dahil tulad ko, alam ko may pangarap ka rin para sa sarili mo. Kinuha nito ang isang kamay niya at dinala sa leeg nito. Nakapanya roon ang isang pamilyar na kwintas sa likod ng dog tag nito. Siya ang nagbigay ng kwintas na yun kay Marco noon. Lagi kong suot ang kwintas na to, Mary. Pakiramdam ko kapag hindi ko to suot, may kulang sa akin. Masuyong sambit ni Marco. Nung nasa PMA ako hanggang sa maging sundalo ako, bukod sa mga magulang ko, bukod kina lolo at lola, ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw ang nagpapalakas sa akin sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Kapag nasa bingit ako ng kamatayan, ikaw ang nakikita ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, sa may kapal, na hindi pa ako pwedeng mawala sa mundo dahil hindi pa tayo nagkikita ulit. Dahil hindi ko pa nasasabi sa iyo ang nararamdaman ko. Marco, kumislap sa luha ang mga mata nito. Mahal kita, Mary Elizabeth.
You're my first love and only love. Simula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang tanging minahal ko. Salamat dahil bumalik ka. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Bago pa mapigilan ni Mary ang sarili ay hinila na niya si Marco upang paglapitin ang mga labi nila. Pakiramdam ng dalaga ay sasabog ang puso niya nang maramdaman ang masuyong pag-angkin ni Marco sa mga labi niya. Mahal rin kita, Marco. Pag-amin niya sa binata nang maghiwalay ang mga labi nila. Nang nagkita tayo pagkatapos ng 15 taon, bumalik ang nararamdaman ko sa'yo. Sa isang iglap, napagtanto ko na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Nawala ako ng tagal na relasyon. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, ikaw ang lalaki nandito. Sa pagkakataong yon, si Marco naman ang kumabig sa kanya upang sakupin ang mga labi niya. Tulad ng naunang halik nila, tila siya inilipad sa ere nang malasap niya ang mga labi nito. Marco, wala ka ba talagang ibang babaeng nahalikan? Tanong ni Mary sa binata nang pakawalan nito ang mga labi niya. Wala, ikaw lang ang babaeng gusto ko at pinangarap kong halikan, Mary. Napapaos na sagot nito. Bakit ang galing mong humalik? Ngumiti si Marco. May nabasa ako na ganun daw kapag mahal mo ang isang tao. Mahal kita, Mary, kaya punong-puno rin ng pagmamahal ang halik ko para sa'yo. Gumapang ang kilig sa puso niya. Ngumiti siya at inabot ang pisngi nito. Simula ngayon, sa akin lang yung mga labi mo ha. Ako lang ang pwede mong halikan, okay? Malinaw ba, General Benedicto? Sayo lang naman talaga ako, Doktora. Pero ibig sabihin ba nun, totoong girlfriend na kita? Tinatanong pa ba yan, General Benedicto? Inamin ko na sa'yo na mahal rin kita. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Pero hindi mo ba gusto na manligaw muna ako? Nasaktan kita noon, Mary. Hindi mo ba gusto na pahirapan muna ako? Bakit kita pahihirapan pa? Kung maraming taon ka nang nahirapan sa paghihintay sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Mahal din kita, Marco, at naiintindihan ko ang ginawa mo noon. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. I love you, Mary Elizabeth. Simula sa araw na to, araw-araw kong ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Tila sasabog ang puso ni Mary sa nararamdaman. Nang magpaalam ng gabing yun si Marco ay ayaw pa niya itong pakawalan. Mag-isa ka naman sa unit mo, bakit hindi ka na lang dito matulog? Suwestyon niya sa binata habang magkatabi sila sa sofa. Pumungay ang mga mata nito. You don't know what you're asking me, Mary. Nagangat siya ng kilay. What? Wala naman tayong gagawin, General. Matutulog lang tayo. Umangat rin ang kilay nito. Aha, sa tingin mo, makakatulog ako ng maayos sa tabi mo. Bakit naman hindi? You're a military man. Hindi ba nga ang mga sundalo, kahit nakatayo, nakakatulog pa rin? I'm a different man when I'm with you, Doktora de la Vega. Sa tagal ko naghintay sa'yo, hindi ko alam kung makakapagpigil ako kapag nakatabi kita. Kailangan mong magpigil, General. Hindi pa magaling yung braso mo. Kaya wag mo akong akitin, Doktora. Napanguso siya. Isang halik ang pinagsaluhan nila bago ito umalis para umuwi sa unit nito. Kinabukasan, maagang nag-asikaso si Mary. 9:00 pa ang punta niya sa ospital. Subalit 7:00 pa lang ay umalis na siya ng unit niya para puntahan si Marco. Dala ang paper bag na laman ng niluto niyang almusal ay naglakad siya sa pasilyo ng kanyang palapag. Subalit bago pa siya makarating sa elevator, ay nakasalubong na niya si Marco. Marco! Napakurap na bati niya sa lalaki. Good morning, mahal. Bati nito sa kanya. Natunaw siya sa endearment na ginamit nito. Good morning, Marco. Pupuntahan sana kita para dalhin ng almusal. Itinaas niya ang hawak na paper bag. Natawa ito. Pupuntahan din kita para ibigay itong ginawa kong sandwich. Napansin niya na may dala rin itong paper bag. Gumawa ka ng sandwich para sa akin? Nabiglang tanong niya. Sumulyap siya sa braso nito. Oo, para hindi ka magutom sa trabaho. May mainit na humaplos sa puso ni Mary. Marco, pinagluto kita ng almusal para hindi ka mahirapang kumilos. Tapos ikaw naman tong ginawan ako ng baon. Ngumiti si Marco. You don't have to worry about me, Doktora. Kaya kong sarili ko. Saka sandwich lang naman to. Alam ko, pero ngayong girlfriend mo na ako, gusto kong alagaan ka. Kung yung mga pasyente inaalagaan ko, bakit hindi ikaw na boyfriend ko? Ang sarap namang marinig na girlfriend na kita, Doktora. Nakangusong sagot ni Marco na ikinalaki naman ng ngiti ng dalaga. Pagkatapos nilang pagsaluhan ni Marco ang almusal na niluto niya, ay nagpaalam na siya sa binata.
Ayon dito ay pupunta rin ito sa Villamore Air Base ng araw na yon dahil may dadalawan itong importanteng meeting. Didiretso ako sa ospital mamaya, Mary. Nakangiting wika ni Marco. Nakangiting tumango siya. Hihintayin kita. Mag-ingat ka, General. Pabiro siyang sumaludo rito. Natawa naman ito bago siya siniil ng halik sa mga labi. Nang hapong yon, sinundo siya ni Marco sa ospital. Sabay silang kumain ng hapunan sa labas. Pagdating sa unit niya ay nagtagal pa roon ang binata. Can I ask you something, Marco? Tanong ni Mary sa nobyo. Magkatabi sila sa sofa habang nanonood ng TV. Ano yun, mahal? Napanguso siya sa kilig. Sa tuwing tinatawag siya ng ganoon ni Marco ay tila laging may natutunaw sa loob ng dibdib niya. Paano pala kung nag-asawa ako sa Amerika? Sandali itong natigilan bago sa huli ay marahang umiti. Masakit man pero magiging masaya ako para sa'yo, Mary. Basta alam kong masaya ka, magiging masaya ako para sa'yo. Ngumuso siya. Mag-move on ka na sa akin, ganon? Susubukan mo magmahal ng iba? Masuyo itong umiling. I don't think kaya ko magmahal ng iba. Simula nung nakita ko ng puso ko, nagsarado na to para sa iba. Kung hindi lang ikaw ang mapupunta sa akin, wag na lang. It's you or no one, Mary Elizabeth. Nalaglag ang panga niya kasabay ng matinding init na bumalot sa puso niya. Kung ganon, ayos lang sa'yo na mamatay na single? Na virgin? Na wala man ng first kiss? Really, Marco? Humuso ito at tumango. Kung yun ang kapalaran ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo, tatanggapin ko. Hinawakan niya ang panga nito. Ibang klase ka, General Benedicto. Nako, mabuti na lang mahal pa rin kita hanggang ngayon, no? Kasi kawawa ka naman kapag nagkataon. Imagine, ang dami mong achievements sa pagiging sundalo, pero mamamatay ka lang na virgin. Natawa ito bago pumungay ang mga mata. Thank you for coming back, Mary. Salamat dahil sa kabila ng maraming taong lumipas, nanatili rin ako sa puso mo. Kung alam ko lang na mahal mo rin ako at naghihintay ka sa akin, Marco, hindi ko susubukan tumingin sa ibang lalaki. Ang tanging importante sa akin, nagkita tayong muli at bumalik ka sa akin. Masuyong hinawakan nito ang kamay niya at pinatakan ng halik. Muli ay natunaw ang puso ni Mary. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, bago pumunta si Mary sa ospital ay nakikita sila ni Marco sa umaga at sabay na nag-aalmusal. Pagdating naman ng hapon ay sinusundo siya nito sa trabaho. Araw ng Sabado, umalis sila ni Marco para bisitahin ang puntod ng magulang, lolo at lola nito. Mama, Papa, Lolo, Lola, kasama ko na po ngayon ang babaeng pinakamamahal ko. Wika ni Marco pagdating nila sa mausoleo ng pamilya nito. Kahit wala na kayo dito sa mundo, masayang masaya po ako dahil nasa tabi ko si Mary. Wala kayong dapat na ipag-alala sa akin dahil patuloy po ako magiging masaya basta kasama ko siya. Masuyong umiti si Mary kay Marco bago bumaling sa puntod ng mga mahal nito sa buhay. Ipinapangako ko po sa inyo, aalagaan ko si Marco. Ngayon magkasama na kami, hindi ko po siya hahayaang mag-isa sa buhay. Mamahalin ko po siya at bibigyan ng pamilya. Isang halik sa noo ang ginawad sa kanya ni Marco. Pagkatapos ay lumuhod ito sa harap niya at inilabas ang isang singsing. I love you, Mary Elizabeth Vallejo de la Vega. Will you marry me? Kumikislap sa luha ang mga matang tanong nito. Marco, bakit nagpo-propose ka agad? Naiiyak na tanong ni Mary. Dahil mahal na mahal kita at sigurado ako na ikaw ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. I love you, Mary, and I don't want to waste any more time. Gusto ko nang makasama ka sa bawat araw na magdadaan. Gusto ko nang matawag kang asawa ko. Ipinapangako ko na magiging mabuting kabiyak ako sa'yo. Aalagaan kita, mamahalin, at poprotektahan sa lahat ng oras. Magiging masaya tayong dalawa kasama ang pamilyang bubuuin natin. Kasabay ng pagbagsak ng luha ay walang pag-aalinlangang tumango si Mary. Magpapakasal ako sa iyo, Marco. Sigurado rin ako na ikaw ang lalaking gusto kong makasama sa hinaharap. Hanggang sa pagtanda ko, ipinapangako ko rin sa iyo na magiging mabuting asawa ako sa iyo. Naaalagaan kita at mamahalin sa lahat ng oras. Pagkatapos isuot ni Marco ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Papalubog na ang araw nang lisanin nila ni Marco ang mausoleo ng pamilya nito. Sigurado ako na proud sa iyo mga magulang mo, Marco. Wika ni Mary sa binata pagdating nila sa kotse niya. Siguradong ipinagmamalaki nila na meron silang anak na general. Ngumiti ito. Thank you, Mary. Humuso siya.
Sana maging katulad mo rin ang magiging anak natin. Gusto mong maging sundalo rin ng anak natin, Doktora? Kahit hindi sundalo, basta tulad mo na mabuting lalaki, matapang, responsable, mapagmahal at sobrang loyal. Gusto ko rin magkaroon tayo ng anak na kamukha mo, mahal ko. Masuyong sagot ng binata. Mga 2 nagmana sa'yo at 2 mana sa akin. Nakangising wika niya. Gusto mo ng maraming anak, mahal? Tumango si Mary. Nung nasa Amerika pa ako, hindi sumagi sa isip kong pagkakaroon ng anak. Pero ngayong nandito ka na, na-realize ko na gusto ko palang magkaroon ng maraming anak. Gusto kong bumuo ng masayang pamilya kasama mo, Marco. Hinawakan nito ang kamay niya. Magkakaroon tayo ng masayang pamilya, Mary. Bibigyan kita ng maraming anak. Kaya dapat gumaling na yung pilay mo, General, para makapagsimula na tayo. Pili ang sagot ni Mary. Natawa si Marco bago si Meryoso. Kailangan ko munang harapin ang mga magulang mo, mahal. Kailangan kong hingin ang kamay mo sa kanila. Pasado ka na sa mga magulang ko at wala naman silang magagawa dahil ikaw talaga ang gusto ko. Paglabas nila sa Memorial Park ay dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Mary. Mainit ang naging pagtanggap ng mga magulang niya kay Marco. Subalit ganoon na lamang ang pagkabigla ng mga ito nang ipaalam niyang engaged na sila ng binata. This is so sudden, Iha. Wika ng inang si London. Hindi naman sa tutol kaming dalawa ng daddy mo. Pero hindi ba masyadong mabilis? Tumikhim naman ang kanyang ama. Mary Elizabeth, buntis ka ba, anak? Hindi napigilang matawa ni Mary sa tanong ng ama. Oh, bakit natawa ka, anak? Kunot noong tanong ng Ginoo sa anak. Dad, hindi po ako buntis. Sagot ni Mary sa ama bago nakangising bumaling kay Marco na namumula ang muka. Paano ka mabubuntis? Pareho kaming inosente nitong si General. Sagot niya sa isip. Tumikhim naman si Marco bago seryosong tumingin sa mag-asawang De La Vega. Siguro po para sa inyo, masyadong mabilis ang desisyon namin ni Mary. Pero hindi po ito mabilis para sa akin. Matagal ko na pong mahal ang anak nyo. Matagal na akong sigurado na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Si Mary ang tanging babaeng minahal ko at siya lang din ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Nangiti si Mary kasabay ng paglobo ng puso niya. How about you, anak? Sigurado ka na ba kay Marco? Baling sa kanya ng ama. Buong pusong tumango si Mary sa ama. Sigurado po ako, Dad. Sigurado ako na si Marco ang lalaking para sa akin. Siya ang lalaking gusto kong maging ama ng mga magiging anak ko. Bueno, kung yan ang gusto nyo, sinusuportahan namin kayo, anak. Salamat po, Dad, Mom. Sa sumunod na mga araw ay walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ni Mary sa piling ni Marco. Napagkasunduan nila ni Marco na military wedding ang kasal nila. At itinakda nila yon 3 buwan pagkatapos nitong mag-propose sa kanya. Gusto ng binata na tuluyan ng magaling ang braso nito sa araw ng kasal nila. Biyernes ng gabi kasama ni Mary si Marco sa kondo. Habang nag-aayos siya ng mga gamit na dadalhin para sa 2 araw na medical mission ng dalaga sa Quezon Province. Kasama ang ilang kasamahang doktor ay pupunta si Mary sa Quezon Province para sa medical mission na isasagawa nila roon. Isa si Mary sa mga nagboluntaryong doktor sa medical mission na inorganisa ng St. Jude Hospital at Red Cross Philippines para sa mga Dumaga tribe na nakatira sa liblib na baryo ng naturang probinsya. Mamimiss kita, mahal. Masuyong wika ni Marco. Nakangusong nag-angat siya ng kilay. Kahit na 2 araw lang akong mawawala? Kahit ilang oras lang yan, mamimiss kita. Nagwala ang puso niya. Ang clingy naman itong fiancé ko. Paano kapag bumalik ka sa duty, tapos ma-assign ka sa ibang lugar? Sisikapin kong hindi malayo sa'yo, mahal. Hindi ako papayag na malayo sa'yo. Napahinto siya sa ginagawa at hindi napigilang yumakap kay Marco. Mag-iingat ka sa pupuntahan niyo, mahal. May mga teroristang grupo sa parting yan ng Quezon. Seryosong wika ni Marco. Huwag ka pa mag-alala, General. Marami akong kasama. Bukod sa hindi kami magpapagabi sa bundok, may mga kasama rin kaming guide at mga magbabantay sa amin. Hinawakan nito ang mukha niya. Tumawag ka sa akin kapag may libreng oras ka, ha? Yes po, General. Masuyong sagot niya. Kinabukasan ay maagang tumulak si Mary at ang mga kasamang volunteer patungo sa Quezon Province. Ikaw, Doktora De La Vega, bakit nag-volunteer ka para dito sa medical mission? Tanong sa kanya ng isa sa mga kasamang doktor na si Jenny. Na-inspire ako sa fiancé ko. Nakangiti sagot ni Mary.
Totoo ba na general daw ang fiancé mo, doktora? Buong pagmamalaking tumango si Mary. Si General Marco Benedicto ng Air Force. Bata pa lang si Marco, pangarap na niyang makapagsilbi sa bayan. Na-inspire ako sa kanya. Kaya gusto ko rin na kahit papano makapagsilbi ako sa mga kababayan ko. Gusto kong mag-abot ng tulong sa mga kababayan natin na walang kakayahang magpunta sa ospital. Si Marco ang isa sa mga dahilan kung bakit siya sumama sa medical mission na yon. Tulad ng binata, gusto rin niyang makapagsilbi sa bayan sa kanyang sariling paraan. Matagumpay ang unang araw ng isinagawang medical mission ng grupo ni na Mary. Sa kabila ng pagod ay masaya ang puso niya na nakapagbigay sila ng tulong sa mga nangangailangan. Subalit sa ikalawang araw ng medical mission, habang naglalakad si Mary pababa ng masukal na bundok, ay 3 armadong lalaki ang humila sa kanila ng kasamang si Jenny. Dahil nahuli sila ng babae sa grupo ay walang nakapansin sa pagkawala nila. Huwag kayong gagawa ng ingay kung ayaw niyo masaktan. Banta ng lalaking humila sa kanila sabay tutok sa tagiliran nila ng baril. Bago pa makagawa ng ingay si Mary, isang panyo ang tumakip sa bibig niya pagkatapos ay unti-unti siyang nawala ng malay. Nagising si Mary na nasa loob siya ng isang walang lamang bahay kubo. Katabi niya si Jenny na kagigising lang din. Pareho silang nakagapo sa isang kawayang silya. Bago pa may makapagsalita sa kanilang dalawa ng kasama, ay pumasok ang isa sa mga armadong lalaking tumangay sa kanila. Wala nang takip ang mukha nito, subalit may nakasabit na bandana sa ulo nito. Hindi ko alam kung bakit niyo kami kinuha, pero please, pakawalan niyo na kami. May mga pamilya kami naghihintay sa Maynila. Pakiusap ni Mary sa lalaki. Natatakot man si Mary sa sitwasyong kinasusuungan, ay pinigilan niya ang pagbalong ng mga luha. Alam niyang hindi makatutulong ang pag-iyak sa sitwasyon nila. Pasensya na, pero kailangan namin ng doktor dito sa kampo namin. Minsan lang may dumayang doktor sa mga dumagat, kaya hindi na namin sinayang ang pagkakataon. Sagot ng lalaking kaharap. Kinuha niyo kami para i-recruit? Naiiyak na tanong ng katabi niyang si Jenny. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to. May mga pamilyang maghahanap at maghihintay sa amin. Walang awang umisi ang kaharap. Hindi na kayo makakatakas dito. Nasa gitna kayo ng gubat. Malayo sa parte kung saan namin kayo kinuha. Kapag sinubukan yung tumakas, kamatayan lang ang naghihintay sa inyo. Lumunok si Mary. Hindi niyo ba naisip na may mga kasama at pamilya kami nag-aalala sa amin? Ngayon pa lang sigurado na i-report na sa otoridad ang pagkawala namin. Nang mga sandaling yun, walang laman ang isip ni Mary kundi si Marco. Hindi niya alam kung ilang oras siyang walang malay kaya sigurado siyang nag-aalala na sa kanya ang lalaki. Nagkamali kayo sa pagdukot sa amin. General ang nobyo ng kasama ko. Wika naman ng kasama niyang doktor na si Jenny. Isang general ang nobyo mo? Tila natigilang baling sa kanya ng bandido. Hindi sumagot si Mary. Alam niyang nag-aalala sa kanya si Marco, subalit ayaw niyang mapahamak ito. Sumagot ka! General ba ang nobyo mo? Ulit ng bandido sa mas matigas na boses. Bago pa makapagsalita si Mary ay marahas na bumukas ang pinto at inuluwa ang isa pang bandidong dumukot sa kanila. Karoman, sinugod tayo! Balita ng bagong dating. Nagmura ang lalaki sa harap nila bago ito nagmamadaling lumabas ng kubo. Mga sundalo na siguro yun, doktora. Nabuhayang wika sa kanya ni Jenny. Tumango si Mary. Sa kabila ng takot at kaba dahil sa umaalingaw-ngaw na putukan, ay pinilit ni Mary na palakasin ang loob. Ilang minutong nagtagal ang putukan bago muling bumukas ang pinto ng kubo. Sa pagkakataong yon, si Marco ang tumambad sa kanya. Kasunod nitong pumasok ang ilang unipormadong kasama nito sa serbisyo. Marco? Hindi makapaniwalang sambit ni Mary. Mary, ayos ka lang mahal. Sinaktan ka ba nila? Okay lang ba kayo? Puno ng pag-aalalang tanong ni Marco. Sa kabila ng sunod-sunod na pagpatak ng mga luha ni Mary, ay umiling siya bago niyakap si Marco ng mahigpit. Pagkatapos silang iligtas ng nobyo at mga kasama nito, ilang sandali pa'y luna na sila ng sasakyan pabalik ng Maynila. Nahuli ang mga bandidong dumukot sa kanila, habang ang ilang mga kasamahan ng mga ito ay nakatakas. Ayon kay Marco, nag-alala agad ito nang walang matanggap na reply sa mga text nito kay Mary. Kaya nagpunta agad ito sa lugar ng medical mission. At doon ay napag-alaman nito na nawawala si Mary at Jenny, kaya nagsagawa agad ito at ang mga kasamahan ng rescue operation. Dahil may witness ding lumabas na nakita nitong sapilitang kinuha ng mga rebelde ang dalawang babae. Bakit sumama ka sa nagligtas sa amin, Marco?
Hindi makapaniwalang tanong ni Mary sa binata na katabi niya sa sasakyan. Masuyo nitong hinawakan ng mukha niya. I led the operation to save you, Mary. Hindi pwedeng hindi ko pangunahan ng pagliligtas sa'yo. Marco, hindi pa magaling yung braso mo. Paano kung mapahama ka na naman? Sa tingin mo may pakialam ako kung mapahamak ulit ako? Handa ako mamatay para sa bayan, pero mas handa ako mawala para sa'yo, mahal ko. Matigas siyang umiling. Hindi ka mawawala, Marco. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Pumungay ang mga mata nito. At hindi ka rin pwedeng mawala sa akin, Mary. Habang nandito ako, hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Mahal na mahal kita, Mary Elizabeth Vallejo de la Vega. Mahal na mahal din kita, Marco Antonio Benedicto. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Sa kabila ng presensya ng mga kasama nila sa sasakyan, ay nagsalo sila ni Marco sa isang walang kasing tamis na halik. Ilang linggo ang nakalipas ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Mary at Marco. Dinaluhan yun ng pamilya ni Mary, gayon din ang mga kaibigan at kasamahan sa serbisyo ni Marco. Nagpatuloy ang pagseserbisyo ni Marco sa bansa hanggang sa magretiro ito sa edad na 50. Sa kabila naman ng naging karanasan ni Mary sa militanteng grupo, hindi nahinto ang pag-aabot niya ng tulong bilang isang doktor sa mga kababayang nangangailangan. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawang Marco at Mary Elizabeth sa piling ng isa't isa at ng kanilang 4 na anak. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.